This is the story of how me and JM How Fiang and I became friends. naalala ko, pagpasok na sa BBB nun, ang liit na babae. Kasi pumasok ako ng bahay ni Kuya. Siya yung pinakalas kong nakita. Kasi galing siya sa garden area. And then, unang impression ko sa kanya, tandang-tanda ako pa, sabi ko sa kanya, matikas siya. Sa akin, makisig, matikas, ganun. And yun yung nagustuhan niya sa Joke lang. Wala dito si Fiang, Mahinhin. Oo, yun yung first impression ko sa kanya, which is mali. First impression niya sa akin, sabi niya mahihain ako, mainhin. Pero it's a prank. May tinatago pala si girly. Behave pa siya nun Tapos kung umupo siya, sobrang ganun. So, akala mo parang walang masamang gagawin. Nag-vibe ba kayo kaagad? Siguro, sa palingin ko. Sa akin, sa part ko, na medyo napaganon ako Kasi tahimik ako nun. Every time na nahimik siya, ginugulo ko siya hanggang mabwisit siya. Nibago ko Nibago ko na may irita kasi makulit Tapos na-invade yung space ko, yung privacy ko, ganun. As in, ang kulit. Tapos pag nabwisit na siya, okay na ako. So feeling ko nagva-vibe kami. Kasi minsan sinasabay niya naman trip ko Yung trip niya talaga I mean, yung kung trip niyong sirahin yung araw mo, sisirahin. Feeling ko nag-build lalo yung closeness namin and yung relationship namin. Simula nung bal sa task. Kasi magkadikit yung pisngi namin, tapos kami lang dalawa yung lagi magkasama. So feeling ko dun nag-build yung relationship namin. Siguro exact feelings. Kasi that time, may pagkakataon na feel ko na parang nakasanayan ko yung ingay niya, yung loud. Nasa bahay pa lang kami, wala, hindi na ako niya sa kanya. Kasi siya lang everyday. As in everyday, pagkagising ko, kami na yung magkatabi. Bago matulog, kami magkatabi. And pag-invade niya lagi sa space ko, yung parang hinahanap ko na. Kumari, every time na nakaupo lang ako, ganun. Tapos bigla na lang siya gaganon. And then may mga pagkakataon na, parang wala si Fiang ngayon, mga ganun. So dun feel ko na, okay, medyo good sa. May nabubuong band. So, in the house talaga. Parang sabay toothbrush and everything in the house. Siyempre masaya kasi comfortable ako sa kanya kahit simula na nasa bahay pa lang. Pressure, syempre. Kinakabahan. Ang kagandahan dun parehas kaming parang may eagerness na matuto o maging sana mabigyan ng magandang proyekto yung mga manonood yun. Naalala ko, right after Big Night, nag-coffee kami. Doon ko na-realize na mas may ilalalim pa pala tong taong to. Si Fiang, maalaga, sobra. Yung time, given na yun. Kahit may ginagawa or sobrang busy ng lahat, magkakaroon talaga kayo ng oras para magtawanan, ganun. And siguro yung pinakang nagustuhan ko sa kanya yung the way siya magbigay ng advice na hindi mo na-expect sa edad niya. That time, nasa loob siya. Siguro nakabisa sa experience niya, yung maturity na naipapakita niya through words na hindi mo na-expect sa ganung edad. Si Jem yung klase ng tao na kahit maliit na bagay, mapapansin niya. Nung mga times na pinagsasabihan niya ako in private, may mga times na ayayin niya lang ako sa garden area kasi may nakita siyang mali sa galaw ko. And that's very important for me kasi mas pinili niyang pagsabihan ako in private kaysa marinig pa ng iba. Pinaka nagugustuhan ko kasi sa kanya, hindi siya nagpapakain sa pressure. Parang, kumari, medyo mabigat yung scene or kahit hindi mabigat or hindi drama or comedy lang, laging may baon siyang pampalight ng buong set, pampalight ng mood ng buong set. Lalo na kung anong oras na, kung hinabot ng anong oras na. Kung makikita namin antok na lahat. Yan talaga, magbibigay siya ng energy na, okay, trabaho tayo. Pag nasa set kami, hindi mo siya makakausap ng matagal. Kasi focus siya sa character niya. Sobrang determinadong tao nun. Isa siya sa mga kilala kong tao na sobrang professional. So every time na nasa taping kami, hindi mo siya magugulo talaga. Meron siyang sariling mundo kasi yung character na pinoportray niya is hindi kami close. Kasi madalas si Fiang bigla na lang nagpapatawa. Like kumari, mabigat yung eksena or seryoso, tapos mata sa mata lang, mag-mimic face yun. So nasisira na yung pinrep mo, ganan. Pero after naman niya ma-achieve yung gusto niyang makita, kung matawa man ako or what, doon na, siya na yung seryoso. Ako na yung nahihirapang bumalik, ganon. Basta, magaling yung taong yun. Wala na akong masabi.
Huwag mo nang alamin. Hayaan mo na. I don't know. Mahirap siya. Hindi mo mapipigilan once na na-feel mo siya. Kasi, what's life without a risk, diba? Take risk na, di ba? Isang beses na tayo mabubuhay sa mundong to eh. Kung masaktan, parte ng pagmamahal yun. Kung ma-reject ka, mas okay yun kaysa hindi ka umamin. At least yung rejection, answer siya. Kaysa isipin mo lagi na, what if, sana pala umamin ako. Diba? Mas malala yung kalaban mo, what if eh. At least kung na-reject ka, andun yung answer. Paano hindi ma-fall? I guess yun yung best advice. Huwag mo nang alamin. Ma-fall ka na. Kasi it's either matuwa ka sa magiging outcome or matuto ka. So, it's a win-win situation. Huwag mo nang alamin kung paano hindi ma-fall. Ma-fall ka na. You first. I wanna hear your answer. Sa friends, sobrang caring Kagiring? and loving. Loving? Lahat basta lahat ng positive traits. Sa friends, Sa friends? na ibibigay niya sa akin. Pati rin sa mga ibang kaibigan niya. Pero mas special na nabibigay niya sa akin. Wow. As a friend si JM. As a friend, As a friend, hindi siya mabilis mag-voice. Positive yun, As a friend, nasa kanila lahat ng O positive. sige, hindi as a friend. Saan ka madadalian? Hindi, as a friend, nasa kanila lahat ng positive way or positive traits na makukuha mo. Nasa kanya. Caring siya, gentleman, loving, respectful, lahat. Lahat ng gusto mong katayangan ng pagiging friend niya nasa kanya. Di ba? In general yun. Sa lahat po ng nanonood nito, syempre iniimbitahan namin kayo na panoorin ng Almost Us. Ini-invite na rin namin ang mga yearners. Aww. Yung mga kaibigan na may matagal ng pagtingin. Yung mga Reality kaibigan yan, na yung mga pagsabi ng kung anong nararamdaman nila. Yung mga kaibigan na hanggang kaibigan lang. Huwag mo naman laksan. Sorry. Mas naging close ba kayo after this film? Hindi, scripted Hindi. lang to. Scripted. Oo, parang wala nang choice eh. So, parang, sige na nga. Uwi na sa kanya kayang bahay, tapos wala na. O kung record na, hindi na kayo friends. Okay, that's it. Thank you so much.